Okay mga Lord, so I believe may utang ako sa inyo dito sa issue ng Solid North, no? Tama, no? Hindi ko pa nadidiscuss to. So, i-discuss natin to solidly. Hindi, fair reporting lang tayo. Kasi maraming na-upset kay Kong TV dito sa pagsuporta niya sa Solid North. In fact, nung sumali siya doon sa... bakit ba si Orat na nung sumali siya sa doon sa September 21 March, ito yung flood control issue eh. Ayan yung nangyari. Nabash si Kong TV. Okay, ito katulad nitong si Carmela Casey, sabi niya gano'n. The Asimity, Solid North. Kasi nga si Solid North kasi mga kaalyado to ni Pangulong Marcos. Okay. So in fairness naman, yung nanalo dito, yung naupo rito si Ching Bernos. Siya kasi ah, yung first nominee ng kasi 'di ba explain ko lang sa inyo ng mabilisan ng party list system natin para dun sa mga hindi nakakaalam. Okay, teka. Okay. Yung party list kasi natin is comprised of I believe sa 300 senator, 300 congressman, I think at least 10% nun dapat galing sa party list. So, ngayon, yung party list, mga tatakbong party list, marami talaga yan. And mahirap talagang makilala sa party list system unless may pangalan ka na sa politika. That's why yung akbayan nila nila Chel Jokno at saka yung ML nila Ma'am Risa at saka nila Ma'am Dilima ay nanalo kasi kilalang kilala na sila. At saka most of the people talaga na vocal ngayon sa politics are all galing sila sa Gen Z block, 'di ba? So nanalo yung Akbayan, tsaka nanalo yung yung ML and yung sa Akbayan, 3 seats yung napanalunan nila, 'di ba? Kasi sa party list kasi meron kang certain percentage na dapat mong makuha. Depende sa dami ng boto mo kung ilan seats yung makukuha mo. Ang Solid North nakakuha sila ng isang seat, okay? So, yung isang seat na yon ang nanalo doon si Ching Bernos, okay? Si Congressman Ching Bernos. Now, I did a little bit of background check kay Congressman Bernos. Wala naman akong nakitang kahit anong involvement niya sa flood control or any form of corruption. Kumbaga malinis. Malinis Pero kasi siguro I'm talking now as a political vlogger. Kasi alam ko naman kung gaano ka bigat ang personality politics dito. Pagka aliado ka nito, automatic corrupt ka. Kumbaga kung ano yung negative, kung ano yung positive na kinakabit mo doon sa isang politiko, lahat ng kaalyado niya, hawa-hawa na. Gets nyo? So halimbawa, dito kasi Solid North kasi, si Rep. Ching Bernos, yung number 1 seat niyan, kaalyado siya ni Pangulong Marcos. So iniisip ng iba since hindi popular ngayon si Pangulong Marcos, corrupt yung tao. Pero hindi, nagkakamali kayo doon. I did check, wala naman siyang issue ng corruption insofar as the law is concerned. Kasi of course, we can blame people na ito, corrupt to. Wala ka namang ebidensya. Hindi kasi pwedeng puro bintang. Pag nagbintang ka, mali mo yon, di ba? So, ang ginawa kasi ng Solid North ngayon, nag-top sila ng influencers and celebrity for their promotion, okay? Kasi ano kasi to na isolate kasi si Kong TV dito Na-isolate siya parang na-isolate siya dito sa issue na to when in fact ang daming kinuha na influencer and celebrities and rap artists ng Solid North. I believe through Boss Toyo yan. Malamang si Boss Toyo yung nag-broker dyan. Kasi nga si Boss Toyo talaga very well connected yan sa lahat ng influencer. Gusto mo ng content creator kay Boss Toyo, sigurado kilala niya lahat yan. Ganun kasi yung kumbaga malakas yung intrapersonal skills ni Boss Toyo when it comes to connecting one person to another. And marami rin siyang kaibigan na in high places. Malamang etong si
si Congressman Bernos ng Solid North, nakilala niya si Boss Toyo. So, pinakilala niya si Kong TV. Now, bakit pumayag si Kong TV? Kasi kung talagang solidong Kong TV kayo, alam nyo na yung si Kong TV, once upon a time, ay DDS yan. Yung kauna-unahang Kong TV, yung nagko-commentary pa. Palagay ko kasi dahil yan kay Boss Toyo. Kumbaga magtropa kasi sila eh. Like, pansinin nyo, kapag may event si Kong TV, na kailangan niya ng malaking pangalan, laging nandun si Boss Toyo. Talagang isang kalabit nandun si Boss Toyo. Kung tumatay si Boss Toyo, maghuhugas lang ng puwet niyan, tapos sabay pupunta na yan kay Kong TV. Kasi magtropa sila eh. So, of course, kung vinouch naman ni Boss Toyo na okay to, talagang papayag si Kong TV dyan. Less risk sa kanya. Pero, siguro hindi rin na-research ng tama ni Boss Kong na connected siya sa mga Marcoses. So, alam nyo naman kasi polarized ang politika ngayon, di ba? Kasi kita nyo, wala halos backlash sila. Kasi kung titingnan nyo yung structure ng Team Payaman, sa Team Payaman kasi, marami silang mga influencers doon, correct? Now, merong mga pink doon. Halimbawa si Yiv. Si Yiv kasi, alam ko pink lawan yan eh. Yung mga asawa nila, ewan ko lang yung asawa ni Junie hindi ko sure pero sigurado ko si Tita Crazy. Sila ay mga liberal sila. Sinusuportahan nila yung mga liberal politicians, okay? Pagkatapos, kunyari, yung tatay ni V, okay? I believe DDS to yung tatay niya. Tapos, and other people doon, hindi ko na alam. Pero dun lang sa mga sure ako, iba-iba sila ng paniniwala. Pero si Kong TV, very nakakagulat na after all this time sa karir niya, bigla siyang nagkaroon ng polarized stand sa politika na BBM pa or at least Marcos aligned. Okay, i-correct natin yon. Pero again, kailangan din nating maging fair. To be fair talaga sa Solid North. Yung nakaupong ngayon, representative ngayon, wala naman siyang issue sa flood control. Wala naman siyang issue sa corruption insofar as we know. Kaso may backlash talaga yan eh. Okay? Kasi nga, ang iniisip ng tao, Solid Norte kay BBM. Okay? Hindi naman kayo mali doon. Pero tingnan nyo rin yung details. Kasi sa details, hindi talaga, in fairness naman. Pero kunyari, si Saldico yung yung pin-promote niya, yung Ako Bicol Party List, di ba? Doon magtaka ka. Kunya si Jericho Rosales. Ako Bicol yun eh. Pero mas galit kayo kay Kong, di ba? I'm not sure kung bakit ganun eh. Pero, yung backlash nito ay ito. So, nung binabasa ko to, syempre, hindi naman ako pwedeng sumausaw dito kasi iniintay ko yung tamang panahon na kalmado na lahat at mapag-uusapan natin to objectively. Kumbaga yung gigil nyo, konti na lang. Pero in fairness naman kasi kay Kong, kung pinanonood nyo siya ngayon, nagjo-joke pa rin siya about dun sa flood control. Tingin ko ginagawa niya yon para hindi nyo makalimutan. Kasi yun yung problema din sa inyo eh. Mabilis kayong makalimut. Never forget dapat. 'Di ba? Sisingilin nyo yung mga kasi isang beses nyo lang sila totoong masisingil sa election eh. Itong mga politiko na to eh. So, kung hindi nyo sila iboboto, yari sila, di ba? Talagang magka-crumble yung house of cards nila. But then again, some of you guys, you forget. You forget what happened nung... Ito yung the best talaga na gusto kong i-reference sa inyo. Itong daily vlogger ni Kong TV. I'll let you hear it. Sa kaning Wait lang, dyan muna kayo sa... As he turned his back on his family, he focuses on vlogging and becomes unaware of what's happening in the real world. Yan kasi yung isa din parang self-criticism. Yung criticism sa mga vlogger and self-criticism na rin sa kanila. When you're into deep kasi sa vlogging, tas malaking vloggers na kayo, ayaw nyo nang sumausaw sa politics. Kasi ganito isipin nyo yung politika, yung audience nyo is a Venn diagram. May DDS, may Pink, at saka may Marcos. Okay. Ikaw, kung vlogger ka, gusto mo, ito, yung lahat, ito, yan yung gusto mo, yung sa gitna, para cover mo lahat. Pero once na nagkaroon ka ng political biases,
sureball ako, ma-isolate mo yung isa, tas dito ka dito ka makaka-focus. Yun yung nangyari doon sa kanya nung sinuportahan niya yung etong Solid North. Yung dalawang kampo nagalit sa kanya. Pero I think naka-recover na naman si Kong TV. Kumbaga, ang ginagawa natin ngayon, fino-forensics na lang natin yung mga nangyari and what we can learn from that. Okay. Pero again, ire-reference ko to. Pero dahil nagde-daily vlogs ka, na-update ka pa ba sa mga balita sa labas? Balita? Tulad ng ano? Yung sa PhilHealth, yung Ayan, nawawalang naalala niyo yung 15 billion ng PhilHealth. 15 billion. PhilHealth? YouTuber ba yon? Sa kaning 15 billion na subscribers niya? Sana all. Kaganyan. Nawawala? Sana all. O, di ba? So, naalala nyo pa yan, yung nawawalang 15 billion. Eh, ngayon kasi, well, in fairness naman ngayon, sinoli na naman yung pera na nililipat sa treasury para ilagay sa mga unprogrammed. Buti na lang. Ano naman, guys, ako naman kasi, I try to be unbiased as possible sa politics. Kasi hindi talaga maiiwasan maging bias. Meron kasi kung mga, tingin kong mga, yung nandoon sa paniniwala ko na politiko. Pero this is not about me. Ang sinasabi ko lang, naiintindihan ko naman kapag kinikriticize nyo ako about sa politics. But then again, nandito na ako eh. Ba't hindi ko itutuloy yung laban, di ba? Yung kay Kong naman, at least natuto siya. Kasi, hindi ko matandaan kung kailan siya nag-joke about sa flood control eh. Pero I believe yun yung ginagawa niya. Sinasabi niya na, hey, nandito pa ako. Hindi niya directly sinasabi, pero at least aware siya doon sa repercussions nito. Ang suggestion ko kay Kong, kausapin niya si Yves. Kasi si Yves, tingin ko talaga si Yves yung pagdating sa politika doon sa sa circle nila. Siya yung pinaka matalino doon. Hindi, she is I believe psych graduate yan si Yves, 'di ba? So I really would like to see kung pupunta siya sa political commentary, kay Yves kayo makinig. Hindi, she is. Kaya lang talaga. Naalala ko dati nagka-issue pa sila doon sa may issue sila doon sa daddy niya. Parang pinagalitan siya. Tapos nagpa-public apology yung daddy niya. Ang akin lang, bakit naman? I think kasi nga binabanatan niya si Duterte. Ganun talaga. Napaka-solid nung paniniwala niya. Now ako, I'm not saying na hindi susuporta si Kong TV sa politiko pagdating ng 2028. Pero feeling ko, malabo yan na. Kasi because of the backlash na nangyari sa kanya rito. Kasi at this point in time, tingin ko naman, walang problema sa gasolina si Kong TV. Tingin ko, hindi na siya problema ng gasolina panghabang buhay eh. So sa tingin ko, one and done bill na yan. Palagay ko. Pero, I don't know. Never say never in this industry. Anyway, hopefully nabayaran ko na yung utang ko sa inyo. Please lang po. Dislike nyo na lang at saka murahin nyo ko. Alam ko naman mangyayari rito. Again, this is a forensics of what happened and I just want you to think objectively rito. Whatever the reason is kay Kong TV, I do believe na natutunan niya, he learned his lesson about dito. And tatanungin, ikaw Nico David, well, may pinaglalaban tayo eh. I don't think it's the right time to quit. Yan lang naman po yung sa akin for today. Gege mga